ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming iba't ibang sekreto o rekado ang isang relasyon para magtagal. Iba-iba man ang pamamaraan para umabot kayo sa dulo, ang importante ay magkasama kayo sa pag-abot nito. Ikaw kabarangay, sino ba ang gusto mong makasama sa dulo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maria, 67 years old. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo na totoong my forever. Napatunayan namin ito ng asawa ko for more than 40 years. Si Jose. Kaidarang ko rin at mukhang ang tinadhana kaming maging mag-asawa base pa lamang sa mga pangalan namin. Naisip ko lang na magsulat ng kwento ko sa programa ninyo para bigyan ng pag-asa ang mga taong ayaw nang maniwala na my forever. Sana'y makakiligan nyo rin ang kwento naming mag-asawa. Kahit hindi katulad ng mga kwentong nakikita ninyo sa Facebook, ang kwento naming dalawa. Magaan lang ang relasyon naming mag-asawa at sana'y maantig namin ng puso ninyo hanggang dulo ng aming pagmamahalan. Walang gabi sa aming relasyon na hindi kami nagsisindi ni Jose ng kandila bago kami matulog. Yun ang naging tradisyon namin habang nagkwekwentuhan sa kung ano man ang nangyari sa buong araw namin. Masaya man o malungkot ay kailangan namin yung upuan para pag-usapan habang nakasindi ang isang kandilang kulay puti. Si Jose na nga marahil ang naging best friend ko sa buhay, Papa Dudut. Maganda pala talaga na kaibigan mo rin ang kabiyak mo. Sa tingin ko, iyon ang nagpatibay ng relasyon naming mag-asawa. Kahit mawala na yung kilig sa inyo, basta panatilihin ninyo ang pagkakaibigan sa relasyon ninyo ay siguradong magtatagal kayo. Nakuha lang namin yan mula sa mga magulang ko. Pinakita nila sa amin na magkaibigan at magka-team silang mag-asawa. Nakita ko yon at naramdaman noong bata pa lamang ako. Kaya sinigurado ko na kapag nasa tamang edad na ako at nahanap ko na ang kaparehas ko ay ganoon din ang gagawin ko. Kaya nung naging mag-asawa na kami ni Jose, sinusunod ko ang payo ng mga magulang ko na kaibiganin ang asawa ko. At yon ang pinakamagandang iniwan sa akin ng magulang ko. Nakita yon ng mga nagmamahal sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Ang ganda ng liwanag ng kandila natin ngayon na. Ganun ba? Hayaan mo't ganito ulit na klase ang bibilin ko sa susunod. Parang kalmado lang ang pagkakadilaw ng apoy. At mukha ring matagal pa bago matunaw. Pwede pa nating magamit sa mga susunod na kwentuhan natin. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Kaninang tanghali ko pa nga gustong pag-usapan to. May nakita ko sa Facebook. May nagkahiwalay na namang artista. Sinong mga artista na naman ba yan? Kahit naman banggitin ko ang pangalan, hindi mo rin kilala. Ano ba nangyari sa kanila? Nakipaghiwalay daw yung lalaki sa babae. Halos 10 years din ata silang magkarelasyon. Tapos makalipas lang ang 3 buwan, yung babae may nakilalang negosyante at pinakasalan siya agad. Wala talaga yan sa tagal ng relasyon. Kumpara kayo sa isa't isa, magtatagpo kayong dalawa. Kung hindi para sa'yo ang isang tao, gagawa ng paraan ng Diyos para ilayo siya sa'yo. Naalala ko yung nakasabayan kong nanligaw sa'yo, si Hector. Ang katangi-tanging lalaki na pinagselosan mo. Paano ba naman kasi? Mayaman, matipuno, at maginoo. Samantalang ikaw, may pagkabastos lang. Minsan talaga nagtataka ako kung bakit akong pinili mo at hindi siya. May nabasa ako sa Facebook, ganito ang pagkakasabi. The heart knows what it wants. Kung tinagalog mo na lang sana para hindi na sumakit ang ugat ko sa noo.
Alam ng puso kung anong gusto niya. Di ba gusto ng puso ang lechon kawali at crispy pata? Kaya kita pinili kasi napapatawa mo ako ng ganito. Huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ako nasilaw sa kagwapuhan ni Hector. Pero inaamin mong gwapo siya at nakakatawa lang ako. Ganun ba? May sarili ka rin namang kagwapuhan. Parang pansarili lang yung kagwapuhan ko ah. Ako lang yung nakakakita. Tumigil ka na nga. Sumasakit ang tagiliran ko sa katatawa. Kahit mukhang minadali ng langit ang paghulma sa akin, itong mukha naman na to nagmahal sa'yo ng totoo. Alam ko naman yan. Tatagal ba tayo ng mahigit 40 years kung hindi? Baka kasi naawa ka lang sa itsura ko kaya mo ko pinagtiisan. Ayun, ganyan na ganyan ka kapag gusto mong purihin kita. Paano mo alam? Ilang dekada na tayong nagsasama. Bakit naman hindi pa kita makikilala? Jose, pangit ka man sa paningin nila. Pero sa akin, nakakaantok naman yung liwanag ng kandila. Kaya pa bang mabawasan yung liwanag niya? Hindi na. Pangit man ako sa paningin nila. Pero para sa'yo, ano ako? Gwapo ng konti, gwapo ng kalahati. Patayin muna natin tong kandila para masagot ko yan. Tignan mo na. Kailangan mo pang patayan ako ng kandila para hindi mo makita ang itsura ko. Tanggap ko naman na si Hector talaga ang gwapo. Si Hector talaga ang pumapantay sa kagandahan mo. Pinili kita, hindi dahil sa itsura mo. Sabi na pangit talaga ako eh. Pinili kita kasi ikaw ang nagpapakalma ng puso ko. Bakit yung ibang mga babae na nilalapitan ko noon? Kinakabahan sila kapag lumalapit ako sa kanila. Ayokong sagutin yan. Basta gusto ko lang malaman mo, kahit sino pang gwapo, mayaman at matikas na lalaki ang iharap sa akin, hahanapin pa rin kita para piliin. Hindi na sinagot ni Jose ang huling sinabi ko. Isang ngiti lang ang pinabot niya sa akin at sa kanya hinawakan ang pisngi ko. Nanatili kaming tahimik na mga oras na yon habang pinagmamasdan lang ang kandilang nasa gitna ng mesa. Nag-usap kami ng gagawin para sa susunod na araw at nang naplansya na namin ang kailangan ay hinayaan na ako ni Jose na patayin ang sindi ng kandila. Itinabi na niya yon sa altar para magamit pa namin sa susunod na araw. Inaya na niya akong pumasok sa kwarto pero bago pa man kami makapasok ng kwarto ay niyakap muna niya ako. Inalikan niya ang noo ko. Sa mga ganitong simpleng gabi ay nabubuhayan ang loob namin na bumangon pa kinabukasan dahil alam naming magiging masaya basta kami ang magkasama. Nagsuklay lang ako ng buhok at pagkatapos ay nagpalit naman ng pang-ibaba si Jose. Nauna siyang sumampa sa kama at hinintay din niya akong makasampa. Saka sabay kaming nahiga. Hindi pa kami kaagad nakatulog. Nakatingin lamang kami sa kisame ng kwarto. Blanko yun pero dahil sa nararamdaman naming saya, pakiramdam namin ay nagkaroon ng matitingkad na kulay ang aming kisame. Inaasa po ng panahon ang tibay ng relasyon namin ni Jose. Aminado naman kami na hindi laging masaya. Meron ding mga problema at hindi pagkakaintindihan pero parte lamang yon. Hindi lang ng relasyon, kundi pagkakaiba ng bawat tao. Masaya ako na ang pagkakaiba namin ni Jose ang isa sa mga dahilan para mas lalo naming sikapin na pahabain ang aming pasensya at pangunawa. Kung pasensya lang ang pag-uusapan ay busog na busog si Jose dyan. Siya na ata ang pinakapasensyosong tao na nakilala ko. Sa tuwing nauubusan ako ng pasensya sa mga nasa paligid ko ay handa siyang mag-supply noon sa akin. Kaya minsan ay nasasaktan ako kapag bumababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Sa tuwing kinukumpara niya ang sarili niya sa ibang nanligaw sa akin. Nasasaktan ako dahil hindi niya makitang siya ang pinakahigit sa lahat. Sa mataong silid ay siya pa rin ang aking hahanapin. Kahit mapunta kami sa ibang mundo at magkalayo ay gagawa ako ng paraan para mahanap siya. Ganon ko siya kamahal at ganon ko kagustong makasama siya sa habang buhay.
tuhod ko sa kakalakad sa mall kanina. Maski naman ako. Marupok na ang mga tuhod natin. Kulang yata tayo sa gatas. Kung wala lang libreng sine para sa ating mga senior, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na pumunta ng mall. Pero mahilig kang manood ng pelikula, kaya kailangan mo magsakripisyo. Naalala ko na naman yung magkasintahan sa sinehan na nasa tabi natin. Pinaalala mo pa talaga. Sinusubukan ko na ngang kalimutan. Kahit sa dilim at kahit malabo ang mga mata ko, kitang-kita ko kung paano sila magpalitan ng laway. Parang ang naaamoy ko pa yung laway nila na humahalo sa popcorn na kinakain nila. Hindi na ako kakain ng popcorn kahit kailan. Sana hindi na natin sila makasabay sa susunod na manood tayo. Baka nga sa susunod, mas malala pa makasabay natin. Baka sa susunod, yung magkasintahan na makakasabay nating manood nagkakagatan na ng leeg. Alala mo yung nakasakay natin sa jeep nung isang araw? Yung nagpipisilan ng hita. Ay, kung makapisil yung dalaga akala mo namimili lang ng karne ng manok sa palengke. Iba ang gigil. Bakit nga ba hindi ka nanggigil sa akin dati? Paano bang manggigigil? Bantay sarado tayo na magulang ko sa tuwing umaakyat ka ng ligaw. Ang laki ng espasyo sa pagitan natin tuwing dumadalaw ako sa'yo. Hindi kagaya ng mga kabataan ngayon na halos magkandungan na kahit malawak naman ang espasyo. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Mabutit hindi natin yung naranasan sa panahon natin. Kung bibigyan ka ba ng kalayaan na gawin sa akin ang ginagawa ng mga magkasintahan ngayon, gagawin mo ba? Kakagatin mo rin ba ang leg ko? Handa ka bang makipagpalitan ng laway sa akin? Kung pangungunahan ako ng init ng katawan at kung papayagan mo, baka oo. Ikaw talaga, sabi ko na Aba, nagtanong ka. Sumagot lang ako. Aba, mabuti at hindi mo ginawa kasi baka masampal kita ng abaniko ko. Wala naman akong planong gawin yun sa'yo. Malaking respeto ko sa'yo at sa mga nakakakita sa atin. Hindi ko kaya isakripisyo ang dangal mo bilang isang babae. Totoo ba yan? Alam mo bang naglalakad ako ng 1 oras bago ako pumunta sa bahay niyo dati? Bakit naman? Habang naglalakad ako, isinisiksik ko sa utak ko na kailangan kitang respetuhin at hindi ako dapat gumawa ng bagay na ikapapahamak mo. Paulit-ulit ko lang yung sinasabi sa isipan ko hanggang sa matanggap na yun ang katawan ko. Mabuti naman. Pero ibang usapan na yun ngayon. Anong ibig mong sabihin dyan, ha? Wala naman. Tipirin na natin tong kandila para may magamit tayo bukas ng gabi. Ano ngang ibig mong sabihin dyan? Papadudot pinatay na namin ang sindi ng kandila at saka maayos na naming nilagay yon sa altar. Nagmamadali na noon si Jose na pumasok na ng kwarto. Natatawa na lamang ako noon habang pinagmamasdan ng asawa ko na nananabig para sa lambing tulad noong kabataan namin. Hindi pa rin nawala ang init sa relasyon namin. Akala namin sa pagdaan ng panahon ay magkakasawaan na lamang kami sa presensya ng isa't isa at masasanay na lamang na wala ng kilig. Pero hindi ganon ang nangyari, papadudot sa amin. Napanatili namin ang init at kilig. Nakita at nasaksihan nyo ng mga nasa paligid namin. Panay nga ang tanong nila sa relasyon namin para makigaya daw sila. Kapag gano'n na ang tanong sa amin ay alam naming pinagbutihan namin ang aming relasyon. Masaya kami na may nai-inspire kami sa pagmamahala namin. Sa panahon kasi ngayon, ang dami nang hindi naniniwala na merong pa ring forever. Kaya minsan ay nakakaramdam kami ng lungkot ni Jose dahil hindi nila makita na meron pa ring mga tao na hindi mananakit at hindi magtataksil. Hindi ko na mag-get sa unang parte ng liham ko pero hindi kami nagkaroon ng anak ni Jose. Aaminin naming naging malungkot kami na hindi kami nabiyayaan ng anak pero hindi yon naging dahilan para mawalan kami ng pagmamahal sa isa't isa. Mas minahal pa nga namin ang isa't isa dahil walang ibang kahati sa pagmamahal na meron kami. Sa pagdaan, papadudot ng panahon,
Nakontento na kami na kaming dalawa lamang ang magkasama sa mundo. Nakontento kami sa piling ng isa't isa at hindi na kami nananabik pang maghanap ng ibang magpupuno ng kulang sa buhay namin. Ganon naman ang buhay, hindi ba? Merong kakulangan pero hindi tayo dapat tumitig sa kung ano ang wala sa atin. Titigan natin kung ano ang meron sa atin. Doon tayo makukumpleto at doon tayo magiging masaya. Kasi nasasanay na tayong hindi lang laging hinahanap kung ano ang kulang, kundi nasasanay tayong mahalin kung ano nga ba ang mga meron sa atin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa aming bahay, pinasadya naming walang sofa. Hindi naman yon kailangan. Ang tanging nauupuan namin ay yung 2-seater dining set na iniregalo sa amin ng isa sa mga ninang namin sa kasal. Hindi na namin yon pinalitan pa. Doon na rin ang aming tambayang mag-asawa at kung meron mang kaming bisita ay nilalatag namin ang maliit na carpet para doon kami umupong lahat. Ilang beses na kaming pinilit ng mga kakilala namin na bumili ng sofa at kahit na anong maupuan ng mga bisita pero ayaw namin. Ayos na kami na sa 2 upuan at isang maliit na mesa sa dining area kung saan kami masayang nag-uusap sa mga buhay namin habang may nakasinding puting kandila sa gitna. Hindi rin naman kami palagi ang tumatanggap ng bisita. Kaya bakit kailangan pa naming magdagdag ng mga upuan sa bahay gayong sapat na ang 2 meron kami. Meron kaming maliit na antigong telebisyon na pinapatong namin sa mesa kapag manonood kami. Bihira lang din naman yung gamitin dahil mas nakahiligan naming makinig sa radyo. Mula pa noong mga binata at dalaga kami. Saka lang kami nanonood ng telebisyon kapag may bagyo o malaking balita sa ating bansa. Kaya nagtataka rin ang mga tao sa amin noon kung paano namin natatagalan ang ganong klase ng routine, Papa Dudut. Baka raw kung sila ang nasa kalagayan namin ay naburyong na sila. Lalo na noong nalaman nilang bihira rin kaming lumabas ng bahay maliban na lamang para mamalengke o manood ng mga libreng sine sa mall. Paano nga ba naman namin ipapaliwanag sa kanila na kapag masaya kayo sa presensya ng bawat isa kahit paulit-ulit lang ang inyong ginagawa ay parating bago yon sa inyong mga paningin at pakiramdam. Hindi na nga namin dinepensahan ang routine namin sa mga nagtataka. Hindi naman mahalaga ang opinyon nila. Masaya naman kami kahit ganun lang ang paulit-ulit naming pinagkakabalahan. Ni minsan ay hindi kami napatanong sa kung tama lang ba ang ginagawa namin. Ni minsan din ay hindi kami nagtataka o nagdududa sa mga nararamdaman namin sa bawat isa. Ganon din kapanatag ang loob namin na walang kahit na ano at sino ang magpapabahala sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Alam mo, wala na atang gustong dumalaw sa atin dito sa bahay. Sumasakit na raw mga likuran nila kapag sa carpet natin pinapaupo. Kailangan na ba nating bumili ng sofa para sa mga kaedad nating bisita? Hindi na. Kung gusto nilang may mauupuan, magbaon sila ng sarili nilang sofa. Ikaw talaga, mauubusan tayo ng kaibigan yan. Dahil lang sa sofa. Naalala ko tuloy yung upuan yung mahaba. Yung nasa labas lang ng bahay nyo? Yung gawa sa kawayan. Oo, yung gawa ng tatay mo. Yun nga ang laging pinag-aawayan ni nanay at tatay dati. Dahil lang sa upuan? Ang gusto kasi ni nanay, ibili siya ni tatay ng upuan na gawa sa Nara. Katulad daw dun sa mga kumari niya. May kamahalan yun. Kaya ang ginawa na lang ni tatay, nagputol siya ng mga kawayan sa likuran ng bahay namin para makagawa ng upuan. Hindi talaga ako makapaniwala na magaling palang gumawa ng upuan ng tatay mo. Ang tibay ng pagkakagawa.
Hindi ka pa matitinik pag umupo ka. Pulido. Yun nga ang unang beses na nakagawa si tatay ng upuan. Pinaghirapan niya yun. Ginawa niya yung mga upuan na nakikita niya sa bayan. Ang tagal bago niya natapos yun. Lalo't palihim pa niyang ginagawa yun sa bahay ng kapatid niya para maging sorpresa sana kay nanay. Kaya lang nung natapos na, akala niya magiging masaya si nanay sa upuan, pero pinag-awayan pa nila. Hindi pinapasok ni nanay yung upuan. Hinayaan niya sa labas ng bahay. Hinihigaan ng aso at pusa namin. Ako'y nasasaktan para kay tatay, lalo kapag nililinis niya yun tuwing hapon. Hindi ako makapaniwala na hindi yun nagustuhan ng nanay mo. Ang ganda kaya. Diyan kayo nagkaiba ni nanay. Hindi siya basta-basta natutuwa sa mga binibigay sa kanyang regalo, lalo kung mababa lang ang presyo. Kaya ba sila nagkahiwalay ng tatay mo? Hindi ko naman sila masisisi kung bakit sila naghiwalay. Una pa lang, hindi naman minahal ni nanay si tatay. Napilitan lang na pakasalan ni nanay si tatay dahil si nanay na lang ang hindi pa kinakasal sa pamilya niya. Alam mo, ngayon ko lang nalaman yan. Hanggat maaari ayoko rin naman kasing ikwento. Nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko kung gaano sila kadalas mag-away kahit sa mga simpleng bagay lang. Parang gumuguhit pa rin yung sakit sa dibdib ko sa tuwing naririnig ko nagpipigil ng iyak si tatay sa gabi. Hindi naging masaya ang tatay mo sa pagsasama nila? Hindi. Parehas lang sila ni nanay. Kaya guminawa ang pakiramdam ko kahit papaano nung nagkahiwalay na sila. Wala na yung mga away, sigawan at iyakan. Mabutit hindi tayo nagaya sa relasyon nila. Alam mo ba kung gaano ko katakot makipagrelasyon dati bago kita makilala? Pakiramdam ko magagaya lang ako sa tatay ko. Mabuti na lang pala at nakilala mo ko. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na binago mo ang tingin ko sa relasyon. Bala ko na lang sanang tumandang binata at mag-alaga na lang ng baka at kambing sa probinsya. Pero dumating ka. Wala ka tuloy na aalaga ang kambing at baka ngayon. Ayos lang. Mas masarap ka namang alagaan kaysa sa kanila. Lihim akong napangiti at kinilig sa huling mga sinabi ni Jose. Kuhang-kuha pa rin talaga niya papadudot ang kiliti ko kahit na ilang dekada na kaming mag-asawa. Hindi ko na nga rin alam kung ginagayuma niya ba ako dahil ganun pa rin katindi ang epekto niya sa akin. Nagkwentuhan pa kaming saglit at pinag-usapan ang mga ala-ala niya noong kabataan niya. Nakaramdam ako ng awa dahil hindi niya naisip na malaking epekto pala ang relasyon ng magulang niya sa kanyang paglaki. Tinulungan ko siyang iproseso yon para mawala na kung anuman yung bigat na natitira mula sa mga hindi magagandang nangyari sa kanya sa nakaraan. Hinayaan ko rin siyang umiyak at nahiya pa siya at sinubukang pigilan ang mga luha niya, pero pinaramdam ko sa kanyang safe siya sa piling ko. Doon na siya bumulalas ng pag-iyak. Niyakap ko siya habang pinakikinggan ang pag-iyak niya. Konti na lang ang natitira sa puting kandila na sinindihan namin bago yun tuluyang maupos. Pinahipan ko na yon kay Jose, pero sinabi kong umusal muna siya ng dasal para sa mga yumaon niyang magulang. Para mabigyan na sila ng katahimikan at para mabigyan na rin siya ng kapayapaan. Kinabukasan ay nakita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Jose. Naibagsak na kasi niya lahat ng mga mabibigat na mga pasanin niya sa loob ng ilang dekada. Nilambing niya ako bilang pasasalamat dahil hindi na nakakulong ang mga emosyon na matagal na niyang pinipigilang makalabas. Nasiyahan ako sa mga nangyari kay Jose at dati ko pa kasing napapansin na merong mabigat sa kanya. Pero ayaw ko naman siyang usisain. Mabuti na lamang at nagawa namin pag-usapan ang kabataan niya at relasyon ng magulang niya, Papa Dudut. Gumaan na kahit papaano ang lahat para sa kanya. Noong sumapit ang hapon ay nagkaroon kami ng problema sa kuryente. Ang lagay pa ay naubusan din kami ng kandilang puti. Wala na rin kaming mapagbilhan sa mga tindahan na malapit sa amin. Nalungkot ako dahil yon ang unang beses na hindi kami nakapagsindi ng puting kandila. Ang masakit pa ay wala pa kaming kuryente. Nakapagkalkal naman si Jose sa lumang cabinet namin.
nakakita siya roon ng 3 pulang kandila. Nag-alangan akong gamitin dahil hindi yon ang nakasanayan namin. Kaya lang wala naman na kaming ibang magagawa pa. Padilim na noon at kailangan na namin ng liwanag na manggagaling sa kandila, Papa Dudut. Hindi ko pa rin gusto ang ilaw ng pulang kandila. Isang oras mo nang sinasabi yan. Hindi kasi ko sanay. Dapat kasi may puti tayong kandila. Kung bakit naman kasi hindi natin namalayan na naubusan na pala tayo ng puti. Makakabili naman tayo bukas sa palengke. Hayaan mo na. Ang importante, meron pa rin tayong kandila. Pero pula. Ano naman ngayon kung pula? Para kasing nakakatakot ang pulang kandila. Para kang nagtatawag ng kaluluwa. Kahit naman puting kandila, ginagamit din pantawag ng kaluluwa. Ay hindi Para sa kaluluwa rin ang puting kandila. Pansinin mo yung mga sinisindihang kandila sa sementeryo tuwing piyesta ng patay. Hindi ba't karamihan ay puti? Maski sa simbahan. Pero kasi… Ay, gusto ko kasi ng puting kandila. Tradisyon natin yun eh. Parang nabali ngayon yung ilang taon nating pagsisindi ng puting kandila. Ang importante, meron pa rin tayong nasisindihan. Ay, hindi lang kasi kumpleto kung wala ang puting kandila. Mas gusto mo bang mawala ako kaysa sa puting kandila mo? Hindi naman. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Nakaharap tayo sa pulang kandila. Baka mamaya dinasalan pa to ng sumpa nung pinagbilhan natin. Bigay ni Father Enrique sa mga kandilang pulang yan. Wala naman siguro siyang balak na sumpain tayo. Ayoko talaga ng pulang kandila. Parang kakaiba ang liwanag niya eh. Pare-parehas lang naman ang liwanag ng kandila. Magkakaiba man sila ng kulay. Para mga tao. Iba't ibang mga tao nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Anong klaseng liwanag ba ako sa buhay mo? Ikaw yung araw. Dahil laging mainitin ang ulo ko? Kasi ikaw ang dahilan na bawat pagbangon ko. Hindi naman totoo yan. Aba, parang ayaw mo pa. Ako, anong klaseng liwanag ako? Parang ikaw lang yung tagapundi ng liwanag ko eh. Biro lang. Pero napundi na ba kita? Aminin mo. Muntikan lang. Lalo na nung nagsisimula pa lang tayo. Ano bang ginawa ko noon? Marami kasi tayong pagkakaiba. Tapos nagsama na tayo sa iisang bahay. May mga nagagawa ka na hindi ko gusto. Tulad ng? Maliliit na bagay lang naman. Kunwari, hindi ka maayos na naglalagay ng maruming damit mo sa basket. Tapos hindi ka naguhugas ng paa kapag sasampa ka na sa kama. Hindi ko na ginagawa yan ngayon ha. Naguhugas na ako lagi ng paa bago sumampa sa kama. Asus, kung hindi ka pa kinagat ng ipis at butiki sa paa, hindi ka pa matututong maghugas ng paa. Ang importante, nagbago na ako. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa ipis at butiki na kumagat sa'yo. Meron ko pa bang idadagdag na kinapundi mo sa akin para maayos ko na? Wala naman na. Tinanggap ko na yung mga maliliit na bagay na kinaiinisan ko sa'yo. Parte yun ng pagsasama. Ang bilis mo naman ako mapatawad. Ayaw mo ba? Pwedeng bawiin ko na lahat para mapundi na ako ng tuluyan sa'yo. Biro lang. Ikaw lang ba may karapatang magbiro ha? Alam mo, habang tumatagal, gusto ko na tong liwanag ng pulang kandila. Kakaiba. Mabuti naman at napatawad mo na rin yung pulang kandila. Kawawa naman siya. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Hindi niya naman ginusto yung kulay niya. Kaya nga nagustuhan ko na siya. Kasi kahit kakaiba siya sa lahat at kahit may mga taong hindi gusto ang kulay niya, patuloy pa rin siya sa pagliwanag. Ang lalim nun ha? Parang kasing lalim nung kinagat ng ipis sa paa ko. Nagtawanan pa kami sa huling sinabi ni Jose, Papa Dudut. Pinakita pa niya eksakto kung saan siya kinagat ng pilyong ipis at butiki. Napatawa na naman ako noon ng malakas at kuhang-kuha talaga ni Jose ang kiliti ko sa lahat ng mga bagay.
Marami pa kaming napagtawa ng dalawa at karamihan dahil sa kapalpakan ni Jose. Halos nanakit ang tiyan ko habang nagkikwento si Jose sa mga nakakahiyang nangyari sa kanya noong kabataan niya. Habang nagkikwento siya, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang maisip kung gaano ako kaswerte na pinagpala ako ng isang lalaking kampante sa kanyang sarili. Yung lalaking kampante na magmamahal ng asawang katulad ko. Hindi niya ako pinabayaan sa kahit na anong bagay. Hindi niya ako pinabayaang malungkot at maburyong. Kaya lagi siyang may bitbit na kwento ng kalokohan para makita lang niyang nakangiti ako. Akala niya ay hindi ko napapansin na humahanap siya ng paraan para mapasaya ako at mapatawa kahit na ikapahiya pa ng sarili niya. Gusto lamang niya akong makitang masaya, ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Hindi na namin namalayan ang oras at nagulat na lamang kami nang biglang nagliwanag, Papa Dudut. Bumalik na ang kuryente namin. Nag-aya si Jose na pumasok na kami ng kwarto para matulog. Maaga kasi kaming lalabas noon para mamalengke. Pinauna ko na siya kasabay ng bilin na maghugas maigi ng paa. Natawa na lamang siya at napailing. Hinintay ko siyang makalayo bago ko hinarap ang pulang kandila. Naaliw pa rin ako sa tingkad ng pagkapula-pula niyang ilaw at sinabayan pa ng matingkad na dilaw na apoy. Napakaganda pala at nakangiti akong nakatitig lang sa apoy ng kandila. At nang makontento na ako ay pumikit ako para umusal ng isang dasal. Papa Dudut, iyon ang unang beses na umusal ako ng dasal kaharap ng pulang kandila. Nawala na kasi yung takot ko na may sumpa ang kandila dahil sa kulay niya. Napalitan yon ng pag-asa. Para sa akin, ng mga oras na yon ang pulang kandila ay sumisimbolo ng pag-ibig. Kakulay ng puso. Inusal ko na sana ay lagi pang pagtibayin ang pagsasama namin ni Jose. Sana ay maging kasing tingkad ng kulay pula ang pagmamahalan naming dalawa. Matapos noon ay hinipan ko na ang pulang kandila at saka sinundan na si Jose sa kwarto namin para makapagpahinga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglipas ng mga araw ay nagpatuloy pa rin ang pagsisindi namin ng kandila. Hindi na kami naging istrikto ni Jose sa kulay ng kandila. Sinubukan na namin ang iba't ibang kulay kung wala kaming mahanap na kulay puti. Pero paminsan-minsan lang naman na kaming nawawala ng puting kandila. Minsan ay sinubukan namin ang dilaw na kandila at natuwa ako dahil yon ang paborito kong kulay. Hindi naman komportable si Jose sa dilaw dahil naaalala raw niya ang prutas na tiyesa. Sinusumpa kasi niya ang tiyesa dahil iyon ang pinilit na ipakain sa kanya noong bata pa lamang siya. Sinubukan din namin ang kulay asul, maganda rin pala ang asul na kandila. Bumagay ang apoy sa kulay na ito. Sa paningin ko ay parang naglalambingan ang kulay ng apoy at ang kulay asul na kandila. Meron din kaming sinubukang kulay berde naman na kandila. Hindi ko na inulit gamitin yon. Paano ba naman ay parang naging pilyo si Jose. Noong berdeng kandila ang sinindihan namin, parang naging berde ang utak niya. Ewan ko kung sinadya niyang maging pilyo o nailabas lamang yon ang kusa sa kanya ng berdeng kandila. Pero kung papipiliin rin kami sa kung ano ang kandila ang sisindihan namin ay doon pa rin kami sa kulay puti. Bukod sa yon, ang nakasanayan namin ay parabang ang busilak at ang payapa ng kulay puti. Parang sa tuwing nagsisindi kami noon ng kandilang puti ay parang ang kalmado ng pakiramdam namin. Saka sa tuwing nagsisindi kami noon ng puting kandila ay mabilis naming naaalala ang nakaraan namin. Hindi ko alam kung bakit ganon ang epekto sa amin ng puting kandila, Papa Dudut. Oh, huling puting kandila na natin to, ha? Maaga tayong babangon bukas para makapamili tayo sa palengke.
Gusto ko ulit sindihan yung berdeng kandila. Hindi pwede. Ayaw mo ba medyo pilyo ako sa'yo? Sayang naman tong alindog ko kung tatanggihan mo lang. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Jose. Mahiya ka sa puting kandila. Nadudungisan mo eh. Ang sakit mo naman magsalita. Awat na muna sa berdeng usapan. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Kanina pa nga ako nag-iisip eh. May napansin ka bang kakaiba sa labas ng bahay natin? Wala. Ikaw ba? Wala rin. Sa mga kakilala natin, may balita ba tayo? O kahit chismis sa mga artista? Wala rin. Tahimik lahat. Mukhang naubusan na tayo ng pag-uusapan. Hindi pwede. Ano ba magagawa natin kung wala na talaga? Talaga bang inubos na natin lahat ng pwedeng pag-usapan? Ilang dekada na rin naman kasi tayo nagkukwentuhan. Baka nga ubos na talaga. Alam ko na. Meron pa tayong hindi na pag-uusapan. Yung alindog ko? Che! Pag-usapan naman natin ang future natin. Para naman tayong magnobyo at nobya lang yan eh. Ang tanda na natin para pag-usapan pa yan. Kahit naman matagal na tayong mag-asawa, pwede pa rin natin pag-usapan ang future natin. Ano pa bang pag-uusapan natin sa future? Parang nakuha naman na natin lahat ng pinag-uusapan natin dati sa gusto nating future. Oo nga, pero pwede pa tayong gumawa ng panibagong aabangan natin sa future. Kontento na kasi ako sa mga naabot natin. Pahingan na lang ang kailangan ko, kasama ka. Ayun, pwede natin pag-usapan ng pahinga. Yung pahingang pang forever na. Anong klaseng pahinga yan? Di yung hihiga ka na lang sa kabaong. Talagang yan ang gusto mong future na pag-usapan? Bakit naman hindi? Praktikal yon. Saka sabi mo nga, di ba? Nakamit na natin lahat ng gusto natin. Pahinga na lang ang kulang. Ang sinasabi kong pahinga, yung hihiga tayo sa kama. O kaya magbabakasyon tayo sa probinsya. Magre-retire. May retirement din namang masasabi ang kamatayan na. Sigurado ko bang gusto mong pag-usapan yan? Naisip ko lang kasi kung sino man ang mauna sa atin, dapat handa siya. Gusto ko kapag namatay ako, puro asul na rosas ang nakapaligid sa kabaong ko. Saka gusto ko, gold ang kulay ng kabaong ko. Gusto ko rin ang gold na kabaong. Ay nauna ako, silver na lang sa'yo. Ayoko yun. Magmumukha akong nasa loob ng dilata. Grabe ka naman. O sige, parehas na tayong gold. Pero anong kulay ng bulaklak ang gusto mo? Kaya ba ng budget natin kung sunflower? Kaya naman. Pero dapat mamatay ka kapag kasibulan ng sunflower. April at May yun madalas namumulaklak. Bala ko pa namang December mamatay. Para minsan na handa sa last night at Noche Buena. Hayaan mo. Kahit hindi ka December mamatay, maghahanda pa rin ako ng Noche Buena para sa last night mo. Alam kong paborito mo ang Noche Buena. Gusto ko ng malaking keso de bola at balat ng lechon. Saka bibingka at fruit salad. Akong bahala. Yun lang ba? Paano naman yung mga sunflower na gusto mo? Kung walang sunflower, okay na sa akin kahit wala. Basta magsindi ka lang lagi ng kandilang puti sa bawat gabi ng lamay ko. Para kunwari, magkausap at magkasama pa rin tayo. Gusto ko ganyan din ang gawin mo sa akin, ha? Magsindi ka pa rin ng puting kandila. Kahit na hindi na masunod yung kabaong at bulaklak, basta yung puting kandila, hindi pwedeng mawala. Mangako ka. Hindi pwede. Paanong hindi pwede? Ako nga pumayag sa gusto mong Noche Buena. Hindi ka pwedeng maunang mamatay kaysa sa akin. Dapat ako mauna. At bakit ka nakikipag-unahan sa akin? Kasi hindi ko kayang mag-isa at wala ka. Natahimik ako sa huling mga sinabi ni Jose. Naramdaman ko kasing hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Pero ayaw ko mang maging emosyonal ng gabing yon, kaya nakipagbiruan ako sa kanya at sinabi kong pipilitin kong huwag akong mauna sa kabilang buhay. Nakitawa na rin siya, Papa Dudut. Pinag-usapan na rin namin kung sino ang mga pwede lang dumalaw sa lamay namin. Natawa na lamang ako kasi parang nag-iimbita lamang kami ng kasal. Pati mga klase at pagkakaluto ng pagkain ay inilatag na rin namin. Pumasok po kami sa kwarto para ipakita sa bawat isa ang isusuot namin kapag nasa loob na kami ng kabaong. Nagtulungan kami kung ano yung damit na babagay sa amin.
Ang napili ko ay kulay pink na blusa at itim na palda. Sinabi kong ipasama ni Jose ang gold na sandals ko para tumerno sa kabaong ko. Nahirapan namang mamili si Jose ng isusuot niya, hindi kasi siya nahilig sa mga damit. Basta may maisuot lang ay ayos na sa kanya. Sinabi ko sa kanya na magsuot na lamang siya ng Amerikana. Hindi raw siya komportableng isuot yon. Sinabi ko sa kanya na kapag nakahiga na siya sa kabaong ay hindi na niya mararamdaman kung komportable o hindi ang Amerikanang ipapasuot sa kanya. Ang importante, sabi ko, ay magmukha siyang kagalang-galang at gwapo. Pumayag siya basta huwag lang daw siyang suotan ng brief. Natawa na naman ako dahil ayaw niya talagang nagsusuot ng brief. Tinukso ko siya at sinabing hindi naman niya malalaman na sinuotan ko siya ng brief. Nagduda na tuloy siya sa akin kung susundin ko ba lahat ng bilin niya pag siya ang naunang mamatay. Ganon kami nakapag-usap noon. Hindi kami natakot sa kamatayan. Alam naman naming papunta tayong lahat doon. Medyo mapapaaga lang ng konti yung biyahe namin ni Jose dahil nasa dapit hapon na rin kami ng buhay namin. At tanggap na namin yon. Alam naman naming mangyayari yon, Papa Dudut. Parang nagmahal ng konti ang presyo ng kandila, no? Napansin ko nga, hindi na katulad nung dati. Yun bang nabibili nating mahahabang kandila sa simbahan? Yung mahaba pero mabilis yumuko kapag natutunaw na. Oo. Hayaan mo at konti na lang din naman ang ilalagi natin sa mundong to. Konting kandila na lang ang sisindihan natin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. O akala ko ba tanggap mo nang dun din tayo patungo? Naisip ko lang kasi, huli na ba masyado kung susubukan natin yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon? Ano bang ginagawa nila? Gusto kong maranasan yung sumakay sa roller coaster. Magkatabi tayo. Narinig ko kasi nung minsan na pinag-uusapan nyo ng mga kabataan dyan sa gilid ng bakod natin. Nakakakiliti raw sa sikmura at dibdib. Baka atakihin ka sa puso. Hindi ako atakihin sa puso. O baka ako naman ang atakihin sa puso. Alam mo ba kung gaano kabilis at kataas yon? Hindi na kaya ng tuhod at edad natin ang mga ganyan. Naisip ko lang naman. Bago tayo mamatay ma-experience man lang ba natin yun? Para may baon tayong kwento sa langit. Doon ko ibibida na nakasakay ako ng roller coaster kahit senior na ako. Ako meron akong gustong gawin. Ano? Uminom ng gin at beer sa beer house. Ha? Kaya ba ng puso mo ang alak? Kaya ng puso ko ang alak. O baka naman di kayanin ng puso ko yan. Hindi ko pa kasi nasubukang uminom ng alak at makapasok sa beer house. Di ba't ikaw din naman? Maingay ang beer house dahil sa video okay at mga lasing na bigla-bigla na lang nag-aaway-away. Sigurado ka bang gusto mo yon? Para may makwento tayo sa langit pag andun na tayo. Sa tingin mo, gusto ng langit na magkwentuhan sila na naglasing tayo sa beer house? Susubukan lang naman natin. Saka gumagana kaya ron ng 20% discount para sa ating mga senior. Gusto ko kasing subukan ng mga pulutan sa beer house. Sabi nila, masarap daw kasi ang pagkakaluto, malasa at puno ng taba. Mapapaaga ang kwentuhan natin yan sa langit kung kakain tayo ng ganyan. Pagbigyan mo na ako sa gusto ko para pagbigyan din kita sa gusto mo. O sige, planuhin natin to. Anong uunahin natin? Roller coaster o beer house? O unahin na lang natin mamatay? Subukan muna ng puso natin ng beer house. Kapag kinaya, saka natin sundutan ng roller coaster. Pareho natin gustong subukan ng pasensya ng puso natin, ha? Nararamdaman ko na nga yung kabog ng dibdib ko Excited na ako. Hindi ka na-excite. Kinakabahan ka. Dinig ng puso ko na may balak ang gawin na hindi maganda. Pero yung pagsubok sa mga ganito, nakakadala ng saya at excitement sa puso. Hindi naman natin gagawin palagi. Minsan lang sapat na. Ma-experience lang natin. Sa bagay, huwag ka magsusot ng sexy sa beer house, ha? Baka itable ka ng mga lasing doon. Madilim pa naman. Hindi nila mapapansin na may varicose veins ka na. Ikaw talaga.
Magsuot ka ng brief kapag sasakay tayo ng roller coaster, ha? Baka kung ano yung sumilip kapag andun na tayo sa tuktok. Ayoko nga mag-brief para mahangin doon sa tuktok. Para presko. Sana maging masaya to. Magiging masaya to. Ganyan ka kasigurado? Basta naman kasama kita, alam kong magiging masaya ako. Papadudot, ginawa nga namin ang mga naplano naming pagsakay sa roller coaster at pag-inom sa beer house. Parehong kabado sa umpisa pero natuwa kami. Pareho kaming nahilo at nasuka sa pagsakay sa roller coaster at sa pag-inom sa beer house. Hindi kami matigil sa kwentuhan hanggang sa makauwi ng bahay matapos ang mga ginawa namin. Naging masaya talaga kami roon at nakadagdag tuloy ng panibagong pag-uusapan habang kaharap namin ang mga kandilang sinisindihan namin. Hindi na katulad dati na halos nagkakaubusan na kami ng pag-uusapan. Dahil sa mga bago naming ginawa ay marami na tuloy na kapilang pwedeng pag-usapan kapag nadagdagan pa ang mga puti naming buhok at sakit sa tuhod. Papadudot, hindi natapos doon ang mga bagong sinubukan namin. Sinubukan na rin po naming dumayo sa ibang lugar sa tulong ng mga kaibigan at kakilala naming mas bata sa amin. Bumili kami ng bagong cellphone para mas maayos ang pagkuha namin ng mga pictures sa mga lugar na pupuntahan namin. Nakisabayan talaga kami sa mga kabataan sa panahon ngayon. Totoong nakakapanghina ng tuhod at nakakasakit ng sikmura ang mga bagong sinusubukan namin. Pero yun ang mga ginagawa namin na hindi namin nagustuhan pero masaya kami na sinubukan pa rin. Sa edad po namin, parang mas gusto na lamang namin na maranasan kahit na anong klaseng pangyayari. Maganda man o hindi. Gusto naming makaipon ng mga ala-ala sa mundong ito habang andito kaming dalawa at magkasama. Para kapag dumako na kami sa kabilang buhay, ang mga ala-alang yon, ang pagtulong namin para makilala namin ang isa't isa. Para mahanap namin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Alam niyo po bang natuto na rin po akong gumamit ng YouTube para lang mapakinggan ang mga kwento ninyo sa Barangay Love Stories. Isa rin po ito sa mga inaaral namin ni Jose para may isa pa kaming bagong pinagkakabalahan tuwing nagsisindi kami ng aming kandila. Maraming salamat, ang inyong kapuso't kabarangay, Maria. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.